Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang mga kaso ng pertussis sa bansa. May mga banta rin sa kalusugan ngayong mataas ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. At kaugnay mga panayan po natin si Health Undersecretary at tagapagsalita po ng DOH Dr. Eric Tayag. Dr. Tayag, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Unahin muna natin itong pertussis po. Dumarami yung kaso. Nasang estado ho ba nito? Alarming ho ba o kontrolado po natin ito? Una, Igan, ang kabuuang tala na nilabas po ng Kagawaran ng Kalusugan mula January 1 hanggang March 23 ay umabot na po sa 862 na mga kaso sa buong bansa. Opo. At sa bilang na ito, 49 po ang naiulat na namatay. Ngayon po, ang pertussis ay alam naman natin na ang mabilis mahawa po dito ay mga baby. Nagkataon naman ang proteksyon laban sa pertussis, may bakuna po tayo, pentavalent 5-in-1, na binibigay umpisa 6 weeks of age. Kaya lang, marapit nang maubos po yung bakuna, nagkukulang na po. May kinalaman din po yan sa pandaigdigang kakulangan. Bagamat kami ay bumili na through the UNICEF po at ang balita po ay naghihintay po kami kung kailan ito makakarating sapagkat ito ay kukunin din po nila sa mga manufacturers po. Pang baby lang po ba ito o pati yung mga may edad na? Yung 5-in-1 po ay pang-baby lang, wala pang 12 months bago mag-first birthday. Opo. Doon sa may edad na po ay ibang klaseng pertussis-containing vaccine po ang kailangan at yan ay hindi po available sa Department of Health. Opo. So ano po, yung ibang lugar ho nagdeklara ng outbreak, tama ho ba, Yusek? Oo, nauna na yan ang Quezon City at ang aming kalihim, Secretary Ted Herbosa, ay pinapaabot sa marami na tingnan mabuti yung datos po ninyo. Baka mamaya sa ilang barangay lamang po yan, kaya yung outbreak ay doon lamang po sa mga apektadong barangay. Opo. Para na sa ganun po, malinaw po ang pagdideklara nyo po ng outbreak. Opo. So sa pangkalahatan, Yusek, under control po ito? Hindi natin masasabing under control sapagkat nadadagdagan kumakalat pa yung bilang. Subalit, maaari naman makapag-ingat po marami sa atin. Ang proteksyon po natin mga baby, yung may konting sipon dyan, ay magmas na po kayo para na sa ganon. Yung mga baby bata dyan hindi mahawa. Kasi may isang kaso lang po dyan, baka lahat ho maghawa-hawa po. Opo. May gamot hong antibiotics. At para doon sa nagtatanong sa amin, may gamot ba to? Meron po. Sa tala ng DOH, ilan na po ba namatay? 49 po mula January 1 hanggang March 23. Opo. Sabi po ng Philippine College of Physicians, mainam daw na magpa-booster kontra pertussis yung mga nakakatanda. May booster po ba tayo? May booster hindi available sa Department of Health. Okay. Kine-check namin kung yan ay available sa Mercado po. Opo. Yung immunization po sa mga kabataan panlaban sa iba pang sakit. Ayan, kamusta po pagbabantay ng DOH? Ang mga bakuna po ng Department of Health sa mga kabataan, sa mga edad 9 to 11 years old po, sa mga batang babae po, ay may kinalaman sa proteksyon laban sa cervical cancer. Yan po ang human papilloma virus vaccine. Siya nga pala ng Igan, magsasagawa kami ng cervical cancer screening para sa ganon ay maproteksyon na natin mga kababaihan na hindi po magkaroon nito po. Available sa mga health center po yan? Yan po ay lulusad po namin. Abangan niyo po ang aming advisory po. Opo. Rabies tayo, Yusek. Ano na balita? Nasa state of calamity yung mga bayan ng Boac at Buena Vista sa Marinduque. Binigyan linaw ng Department of Agriculture kasi ang nireport naman nila doon ay hindi naman mga aso yung may rabies, kundi may mga baboy daw di umano. Inintay pa namin ang report ng Department of Agriculture kasi Igan dito sa ating bansa, ang rabies karaniwan ay sa kagat po ng aso na may rabies. Sa ating bansa mula January 1 hanggang March 16,
may naitala na po tayong 84 na kaso ng rabies. Ibig sabihin yan, dahil nakamamatay ang rabies, namatay na po ang mga naiulat na yan. Kaya nga po, pag nakagat kayo ng aso, hugasan nyo kagad yan ng tubig at sabon. Huwag kayong magmadali hanggang 15 minutes. Nasa laway po kasi yung virus. Opo. Tapos kumonsulta kayo sa Animal Bite Center at doon magdidesisyon ng doktor kung kailangan yung bakunahan at kumplituhin nyo po yung bakuna ayon sa schedule na ibibigay po. Okay. Ngayon po sobrang init, yung mga heat index. Ano pong mga sakit ang posibleng dapat natin bigyan ng pagbabantay? Kalaban natin yung init sapagkat marami sa ating mga kababayan ay maaring magkaroon po ng heat exhaustion o baka mauwi pa yan sa isang emergency ang heat stroke. Kaya nga, pinag-iingatan lahat. Importante, Igan, ang pag-inom po ng tubig. Yes. Sapagkat dyan ay makakatulong. Huwag niyong kalilimutan po yan. At yung iba naman po na talagang init na init at walang mapagsilungan, walang nadalang payong, nasa kalsada parate, kumuha kayo ng tubig kahit sa malalim na lalagyan. Babad nyo lang yung kamay nyo ron kasi kung saan merong pulso, ay makakaramdam na po kayo ng ginhawa po kahit papano po. Kuto, Yusek. Pinag-usapan nating kuto, yan po ay binalita po ninyo at maraming salamat po para paalalahanan po na ang sino man may buhok po ay maaari magkaroon ng kuto. Ito ay nakakahawa, lalo na yung pinaghigaan, yung sinuot natin sombrero, ginamit natin suklay. Kung yan ay pasalin-salin, dyan po maaaring mahawa ng kuto. May mga gamot po sa kuto. At huwag kayong, basta natanggal nyo yung kuto, tapos na po kasi may mga lisa pa po yan. May mga itlog na hanggat nandyan po sa ulo natin, ay hindi po kayo mawawalan ng kuto po. Opo. May halos 2,000 namang naitalang kaso ng dengue sa Western Visayas. Kamusta ho ang dengue situation natin sa ibang lugar? Okay, ang dengue po natin ay pumalo na sa higit 36,000 po ang mga kaso. Sa darating na Hunyo po at mas maaga pa ay sinisimulan na namin ang dengue campaign kasi lalong tumataas yan, Igan, sa panahon ng mga tag-ulan. Tag-ulan, oo. Pero yan, patunay na kahit wala pa yung tag-ulan, may mga kaso na po tayo. Kasi may ilang lugar tayo sa ating bansa na nag-uulan at dahil sa El Nino ay nag-iimbak ng tubig na alam nyo naman na yung lamok na nagdadala ng virus ay yan po ang kailangan po nila para makapaglagok ng itlog. Okay. Kaya para makaiwas po dyan, hanapin ang mga maaaring paglagakan ng itlog ng mga lamok, ay yun, pwedeng nasa halaman yan, nasa alulod, sa lumang gulong. At kung hindi naman magagawa po yan, wag po tayong makagatsanan ng lamok. Kaya meron tayong mga mosquito spray at iba pang paraan para hindi tayo makagat. At kung alam niyo po yung sintomas, lagnat po yan, may rashes, kung konsulta po kayo, makukumpirma po yan. Mag-umpisa na po kayong mag-oral radiation salt solution po sapagkat yan ang pangunahing maaaring ibigay sa isang pinagsususpetsahan na may dengue po. At syempre, yung fogging, pinaplano po yan, hindi basta po kayo nag-i-spray. Opo. Yusek, sa El Nino, yung mga ospital ba natin ng gobyerno, hindi nagkakaproblema sa supply ng tubig? Sa ngayon, minomonitor namin yan. Wala namang nare-report na may mga ospital po sa kagawaran ng kalusugan na may ganon. Sapagkat nagkaroon po kami ng El Nino Summit kung saan pinag-usapan po yan at kung paano ang dapat mangyari para mga serbisyo na sa ospital ay tuloy-tuloy po at hindi po masasakripisyo lalo na kung merong brownout o kung kailan ang tubig ay mahirap na pong magkaroon at yan po ay nasa plano na ng mga ospital. Sa pakikipag-ugnayan po sa pamalang lokal kung nasa saan po yung mga ospital. Opo.
Ay, maraming salamat, Health Undersecretary and Spokesperson, Dr. Eric Tayag. Ingat po kayo. Igan, maraming salamat. Bago ako magpaalam, ang aming kalihim, Secretary Tender Bosa, ay paulit-ulit po na ang pagbabakuna po ay mahalaga sapagkat ito ay makakaligtas po ng mga buhay. Maraming salamat po. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.